Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Virgo. Sa iyo, sa person mo, sa relasyon, at sa uli kukuha ko ng charms. Unahin muna natin itong rune para sa ibang detalye. Positive itong suelo na ang ibig sabihin ay patungkol sa kalusugan mo, sa tagumpay, at saka happiness. Itong Othello in reverse ay warning na dahil sa magandang takbo ng buhay mo nakakalimot ka na may mga taong mapanlamang or manloloko. Lahat ng tagumpay ay pinaghihirapan, walang madali. Itong Berkano, nakadalawang bato ka na patungkol sa tagumpay. Patungkol din sa masayang pamilya, celebration, happy home, kapayapaan at contentment. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung mga cards mo. 10 of Wands, the Judgment, at 5 of Pentacles. Base sa mga cards mo, sa sitwasyon na nangyayari sa'yo, nababagalan ka sa progress ng buhay mo. Yung parang paulit-ulit na lang. At saka, nakikita mo, walang solusyon yung problems mo. Ito yung isa sa paraan para makita mo ng klaro yung mga problemang dumarating sa buhay mo. Pero nasusolusyonan mo naman. At saka, konting tiis pa. Kasi yung paghihirap mo ay may katapusan. Mas mag-isip ka ng positive para positive din yung darating sa iyo. Kaya pala tagumpay ang ipinapakita ng mga bato kasi malapit mo na itong makamit. Sa career or negosyo, merong heavy responsibilities. At lahat ng effort mo ay magkakaroon ng improvement. Maraming transformation na magaganap sa buhay mo. Pwedeng ang ilan sa inyo nawalan ka rin ng trabaho o hindi maganda yung takbo ng negosyo mo. Malalagpasan mo ito at makakaisip ka ng mas mabuting paraan dahil sa guide mo. At dahil sa matinding pinagdaanan mo at sakripisyo, hindi mo na ito mararanasang muli. Ang ilang single, naiisip mo na may dumarating na potential person na kakarelasyon mo or may nagpaparamdam sa iyo na potential person pero hindi sila nagtatagal. Kapag kasi dinepende mo yung sarili mong happiness sa ibang tao o sa person, ito lang yung magpapalungkot sa iyo. Sa mga nasa relationship, ang tagal mo nang sinisikap na masave ang relasyon at ang mag-improve ito. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na hindi ka happy at hindi ka napapahalagahan. Ito yung cards ng person mo, Page of Cups, Page of Pentacles, at 6 of Swords. Kahit na cards ito ng person mo, posibleng magkapalit kayo ng cards kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Paalala, itong mga cards ng person mo na kailangan maging focus at saka dedicated sa goals na gustong magkaroon ng katuparan. Isipin na yung minamanifest sa buhay ay may mga magandang dulot at saka kailangan ng hard work.
At saka kung ano man ang pinagdaraanan sa buhay or challenges, may mga kapalit na reward yan. Hindi nababaliwala kung ano man yung mga napaghirapan mo. May positive at negative itong mga cards na ito patungkol sa money. Kung namomroblema ka sa financial, ibig sabihin kailangan ng panibagong idea para maging maganda yung pasok ng financial sa iyo. Kailangan ng improvement. Kung maganda naman ang pasok ng financial sa iyo, magtutuloy-tuloy ito. Makakabayad ka ng hiniram mong financial o kaya may magbabayad sa iyo. Kung ikaw yung nagpahiram, merong konting increase sa financial. Ang ilan sa inyo hindi maganda yung investment, kaya mas maigi na mag-ipon ka na lang. Or magnegosyo na nakikita mo mismo yung paggalaw ng financial mo or pag-unlad. Sa mga single, nakikitaan mo dun sa potential person na mas busy siya or happy sa karir niya. Yung feelings mo nananatili at gugustuhin mong maging magkaibigan kayo. At para sa mga nasa relationship, yung karelasyon mo ay mas bata sa iyo. At kapag nagkaroon kayo ng problema, huwag mong hayaan na lumaki ito kasi masusolusyonan nyo yung problems nyo. Oras ang kailangan sa relasyon nyo. Ito naman yung cards para sa relationship. The Moon, 4 of Cups at 6 of Cups. Ang advice ng cards na ito, may mga sitwasyon talaga tayo sa buhay natin na unknown. Hindi natin alam kung ano yung magiging resulta. Kahit may takot or pagkalito, kailangan mo pa rin magpatuloy sa buhay. Kakailanganin mo ng mga bagong kakilala or kaibigan na para hindi naman kailangan sabihin mo yung mga problems mo. Kundi makapag-relax man lang yung isip mo at saka yung kalooban. Para makapag-isip ka ng mga bagong idea at saka makita mo kung ano rin yung mga ibang blessings na dumarating sa buhay mo. Kaya ito yung sinasabi kasi ang ilan sa inyo sa kalusugan hindi maganda yung estado. Ang ilan sa inyo napapabayaan mo na yung sarili mo. Yung bang nasusobrahan sa kakainom ng alkohol. Nakadalawang cards ka na patungkol sa alcohol. At saka ito yung paraan kasi para sa iyo na para makatulog ka kaagad. Ang ilan sa inyo wala ka ring ganang kumain. Kaya hindi maganda yung kondisyon ng kalusugan mo. Kailangan mong tulungan yung sarili mo para may halaga yung pagtulong ng iba sa iyo. Single ka man or nasa relationship, sa ngayon ang dapat mong i-priority ay yung maging happy ka. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi ito yung tamang panahon para makipaghiwalay. I-kondisyon mo muna yung sarili mo. Ito muna yung alamin natin. 8 of Wands. Na ang ibig sabihin may mga positive news na darating sa buhay mo. Pwedeng college admission o kaya merong job interview. At saka ito na yung daan patungo sa success mo. Ipapakita mo rin kung ano yung kakayahan mo at saka abilidad. Magsusunod-sunod na aayon sa iyo yung kapalaran. At yung gumugulo sa isip mo ay magkakaroon ng clarity. Siyempre, nakakalungkot yung mga nangyayari sa buhay mo pero huwag kang masyadong magpaka-focus kasi may solusyon ang lahat. At saka, single ka man or nasa relationship, tatalikuran mo yung mga sitwasyon na alam mong hindi na nakakapagpasaya sa iyo at mas pipiliin ng sarili. Huwag mong pansinin kung ano man yung sinasabing negatibo ng iba.
lalo na't hindi ka naman nakakaistorbo sa buhay nila. Marami na ring happy events na mangyayari sa buhay mo. Positive yung mga cards mo. Ang una ay hope. Yung sadness at struggles, yan yung nagpapadelay sa buhay mo, kaya kailangan mo na tong i-let go at patuloy na magtiwala. Meron ding endless na possibility na darating sa buhay mo. Itong card na ito ang nagsasabi na yung journey na tinatahak mo sa buhay ay katulad din nito. Pero hindi naman ibig sabihin magpapaikot-ikot ka na lang. Meron niyang magandang goal. Merong major life-changing na mangyayari sa career o kaya sa relasyon. Pangatlong card na ito para sa change for the better. Meron kasing darating na oportunidad na magpapabago sa mga lumang paniniwala mo. Nakadalawang cards ka na para sa bagong kakilala, hobby, or idea. Ilan ito sa paraan para magkaroon ng changes, improvement, at happiness ang buhay mo. I-add ko lang para sa mga single, magkikita kayo ng past person mo sa hindi inaasahang pagkakataon. At marirealize mo na buti na lang at hindi kayo yung nagkatuluyan. Kasi meron pang mas deserve ng pagmamahal mo. Sa mga nasa relationship, bukod sa mahal mo yung person mo, maunawain ka kasi. Kaya magtatagal yung relasyon nyo. Capricorn, Gemini, Aries, Leo, Aquarius, Pisces, Taurus, Virgo. Ilan lang yan sa 12 zodiac na nangunguna. Pwedeng hanggang dito maka-resonate ka sa charms or hanggang sa tarot cards lang. Marami nga palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman, ikaw na yung bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.